Miss, nahulog yung lesson plan mo. Pasensya na, nanonood kasi ako ng A Day in the Life ng mga gurong nagsasanay. Gusto niyo rin bang manood? Tara! A Day in the Life bilang mga gurong nagsasanay. Alam niyo ba na itinuturing ang mga guro bilang puso ng edukasyon? Sila ang humuhubog sa kinabukasan ng ating bayan. Kaya naman, upang matiyak ang kalidad ng pagtuturo, inilunsad ng Departamento ng Edukasyon ang Philippine Professional Standards for Teachers o PPST. Ang Philippine Professional Standards for Teachers ay isang pambansang pamantayan na naglalarawan ng mga kakayahan, kaalaman at pagpapahalaga na inaasahan sa mga guro upang matiyak ang mataas na kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Binubuo ito ng mga 7 pangunahing domains ang Content Knowledge and Pedagogy, Learning Environment, Diversity of Learners, Curriculum and Planning, Assessment and Reporting, Community Linkages and Professional Engagement at Personal Growth and Professional Development. Ang bawat domain ay mga espesipikong aspekto na sumasaklaw mula sa malalim na pag-unawa at epektibong pagtuturo ng nilalaman, paglikha ng ligtas at makabuluhang kapaligiran sa pagkatuto, pagtugon sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, maayos na pagpaplano ng kurikulum, tamang pagtatasa at pagbibigay ng feedback, pakikipag-ugnayan sa komunidad hanggang sa patuloy na profesional na pag-unlad ng mga guro. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang pumapatungkol sa Domain 1, kaya ang passing this phone sa gurong nagsasanay na mayroong mastery sa Content Knowledge and Pedagogy. Domain 1, Content Knowledge and Pedagogy. Ang ibig sabihin ng Domain 1 ng Philippine Professional Standards for Teachers ay Content Knowledge and Pedagogy. Binibigyang din nito ang kahalagahan ng malalim na kaalaman ng guro sa kanilang asignatura at ang kakayahan nilang iugnay ito sa iba't ibang bahagi ng kurikulum. Kapag may sapat na kaalaman ng guro, nagiging malinaw at organisado ang pagtuturo kaya mas madaling maintindihan ng mga estudyante ang mga konsepto. Hindi lang sapat na alam ng guro ang nilalaman ng kanilang itinuturo. Mahalaga ring natututunan ng guro kung paano iangkop ang kanilang pagtuturo sa iba't ibang pangangailangan at estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral upang maging mas epektibo ang proseso ng pagkatuto. Mahalaga ring nauunawaan nila ang mga teorya at prinsipyo ng epektibong pagtuturo at pagkatuto. Kabilang dito ang paggamit ng mga makabago at angkop na estratehiya sa pagtuturo, paggamit ng teknolohiya at pagpapalawak ng kasanayan sa mother tongue, Filipino at English upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin ng domain na ito na matiyak na ang mga guro ay may kakayahang magdisenyo at magpatupad ng mga araling makabuluhan, akma sa antas ng mga mag-aaral at nakabatay sa pananaliksik at makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Ang pagkakaroon ng mahusay na content knowledge at pedagogy ay naghahanda sa mga guro na harapin ng mga hamon ng makabagong edukasyon at gamitin ng teknolohiya at mga makabagong estratehiya sa pagtuturo. Sa ganitong paraan, naipapasa ng guro ang kahalagahan ng pag-aaral at naitataguyod ang kultura ng pagkatuto na mahalaga sa paglinang ng kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. Kaya naman ang domain na ito ay isang mahalagang bahagi ng PPST na tumutulong upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at matulungan ang bawat mag-aaral na maabot ang kanilang buong potensyal. Kaya naman lagi nating tandaan na isang mabuting guro ay kayang magbigay ng pag-asa, magpasigla ng imahinasyon at magtanim ng pagmamahal sa pagkatuto. At para naman sa ikalawang domain, I'm passing this phone sa gurong nagsasanay na laging sinisiguro na maayos at organisado ang silid-aralan. Domain 2, Learning Environment. Ito ay nakatuon sa papel ng guro na lumikha ng isang kapaligirang pang-edukasyon na ligtas, maayos, patas at sumusuporta sa mga mag-aaral upang mahikayat ang kanilang responsibilidad at pag-unlad sa pagkatuto. Sa domain na ito, mahalaga ang pagsasaayos ng estruktura ng silid-aralan at mga gawain upang maging makabuluhan at nakakaengganyo ang pag-aaral. Pati na rin ang epektibong pamamahala sa pag-uugali ng mga mag-aaral. Binibigyang diin din dito ang paggamit ng iba't ibang pagkukunan at mga intelektual na hamon upang mapalakas ang interaksyon sa klase at maabot ang mataas na pamantayan ng pagkatuto. Mahalaga ang Domain 2 sa edukasyon dahil ang isang ligtas at positibong learning environment ay pundasyon upang maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. Kapag nararamdaman ng mga mag-aaral na sila ay ligtas at patas ang pagtrato sa kanila, mas nagiging bukas sila sa paglahok at pagkatuto.
Nakatutulong ito upang mabuo ang tiwala at respeto sa pagitan ng guro at mag-aaral, na mahalaga sa pagbuo ng magandang relasyon sa klase. Bukod dito, maayos na pamamahala ng silid-aralan at pag-uugali ay nakatutulong upang maiwasan ang distractions at mapanatili ang focus ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sa ganitong kaparaanan, mas nagiging produktibo ang mga mag-aaral at mas mataas ang kanilang antas ng tagumpay sa pagkatuto. Sa kabuuan, ang Domain 2 ay susi sa paglikha ng isang makabuluhan at epektibong proseso ng pagtuturo na nakatuon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at sa kanilang kabuuang pag-unlad. Malaki ang epekto ng Domain 2 sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sa aming obserbasyon, nakita namin na ang mga guro na naglalaan ng ligtas, maayos at patas na learning environment ay mas nagiging epektibo sa pag-engganyo ng mga mag-aaral na maging aktibo at responsable sa kanilang pag-aaral. Halimbawa, ang isang silid-aralan na may maayos na struktura, sapat na espasyo at positibong atmosfera ay nakatutulong upang mabawasan ang distractions at mapanatili ang konsentrasyon ng mga estudyante. Sa paggamit ng mga guro ng iba't ibang estratehiya sa kanilang pagtuturo ay nahihikayat ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Nagiging aktibo at napapanatili ang disiplina na mahalaga upang makamit ang mataas na antas ng pagkatuto. Ang tungkulin ng makabagong guro ay hindi putulin ang mga puno sa kagubatan, kundi diligan ng mga disyerto. At para naman sa Domain 3, I'm passing this phone sa gurong nagsasanay na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng paraan ng pagkatuto ng kanyang mga mag-aaral. Domain 3, Diversity of Learners. Tumutukoy ito sa paglikha ng mga guro ng isang inklusibo at tumutugon na kapaligiran sa pagkatuto na kinikilala at pinahahalagaan ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Kabilang dito ang pag-unawa sa katangian ng mga mag-aaral, gaya ng kanilang kasarian, pangangailangan, kalakasan, kahinaan, interes, karanasan, pati na rin ang kanilang linguistiko, kultura, sosyo-ekonomiko at relihiyosong pinagmulan. Binibigyang diin ng domain na ito ang kahalagahan ng paggamit ng mga estratehiyang pagtuturo na angkop at sensitibo sa mga ito upang matiyak na lahat ng mag-aaral ay magkaroon ng patas na pagkakataon na magtagumpay sa pag-aaral. Mahalaga ang domain na ito sa edukasyon dahil sa isang klase ay may magkakaibang uri ng mag-aaral na may kanya-kanyang pangangailangan at estilo ng pagkatuto. Ang pagrespeto sa pagkakaibang ito ay nakatutulong upang makapagdisenyo ang guro ng mga aralin at gawain na akma sa bawat isa. Kaya mas pagtibo ang pagtuturo at mas nakikibahagi ang mga mag-aaral. Bukod rito, ang pagrespeto sa pagkakaiba-iba ay nakakapagpalakas ng inklusibong kultura sa paaralan na nagtataguyod ng respeto, pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga mag-aaral na maging handa bilang responsableng mamamayan sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Bilang mga gurong nagsasanay, nakita namin ang kahalagahan ng Domain 3 sa aktual na pagtuturo. Napansin namin na ang mga guro na sensitibo sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga estudyante ay mas epektibong nakakapaghatid ng aralin dahil iniaangkop nila ang kanilang mga pamamaraan sa pangangailangan ng bawat isa. Halimbawa, may mga mag-aaral na mas mabilis matuto sa pamamagitan ng visual aids. Ang iba ay sa pamamagitan ng pakikinig, habang ang iba naman ay mas epektibo kung nakikipag-ugnayan sa mga gawain o diskusyon. Mapapansin din ang pagrespeto sa kultura at sa pinagmulan ng mga mag-aaral ay nakatutulong upang maging mas komportable at bukas sila sa pagkatuto. Dapat maging bukas at flexible sa pagtanggap ng pagkakaiba-iba at gamitin ito bilang lakas upang mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ang pinakamahalagang sining ng guro ay pukhawin ang kagalakan sa malikhaing pagpapahayag at kaalaman. Para sa susunod, I'm passing this phone sa gurong nagsasanay na pinapahalagahan ang maayos na pagpaplano sa kanyang aralin.